Dito tayo ngayon sa site, no? Nagde-demolish tayo. Tingnan natin yung mga dinidemolish natin. Nagde-demolish tayo ng mga walls and ceiling. Yan. Nag-demolish din tayo nito mga to. Tinanggal natin to. Yan. Mga bintana, mga existing na pintuan. Pag magde-demolish tayo, meron tayong mga kailangang isipin or i-consider bago tayo mag-demolish. Number 1 dyan yung safety. Pag magtatayo ka sa or magde-demolish ka ng mga kisame, mga matataas, so kailangan mo gumamit ng scaffolding. And yung scaffolding dapat check. Ay check na maayos kung tama yung pagkaka-assemble. Or yung mga accessories nito is hindi kinakalawang or hindi sirain. Yan, pag meron ka pag mag-chipping ka or mag-ayos ka ng electricity sa kisame, dapat meron kang gloves. And yung mga parating iniisip or yung kinoconsider na isusuot mo pag usapang safety, syempre yung helmet. Number 2, yung safety shoes. Yan. Lagi silang combo. Lex na lang ito yung nakatulad nito. Mga reflector is best. Number 2, yung isipin mo yung structural assessment. Hindi lahat ng walls is pwedeng tibagin, lalo na kung load bearing walls ito. Meron kasi mga walls na for division purposes. Meron mga walls na for load bearing purposes. Sila yung mga bumubuhat ng load sa upper floors at sa mga susunod pang mga floor. Pag nagde-demolish tayo, meron tayong mga existing structural plan na tinitingnan. Minsan, pag sobrang luma na ng building, wala nang as-built or existing plans. So, nagkakaroon na lang ng inspection kung load-bearing ba ito or dapat ba siyang i-demolish. Ganun. And number 3 na madalas ko nakalimutan kasi pag nagde-demolish is yung utility shutdown. Mag-demolish kayo, madalas niya may tatamaan na linya ng tubig, linya ng kuryente. So, mas maganda nakapatay ito. So, basta tayo sa unnecessary damages. Kasi minsan pag nag-chipping, di natin maiwasan na tamaan yung linya ng tubig or linya ng kuryente. So, aksidente agad to. Then, meron ka naka-ready na fire extinguisher. Tubig naman, lagi kami naka-ready na pang-repair ng tubig, lalo na kung luma-luma na yan, mga BI, GI, or yung kulay blue. Ngayon na lang halos nag-standard yung PPR na tubo, yung kulay puti.